So, God is good. Ayan, and all the time. Amen. So, talagang mabuti po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, I will start with a story. So, mamaya i-share ko kung ano yung topic po natin, pero I'll start with a story. Ito pong story na to ay, pwede ba tanungin mo muna yung katabi mo, are you ready na ba? Ayan. So, fasten your seatbelts. Amen? Dahil may matinding gagawin ng Panginoon. So, this story is about, dun po sa, napakinggan ko po na kay Pastora Priscilla Shearer ng War Room. Kung kilala niyo po yun sa War Room, siya po yung isa sa mga preacher na talagang lagi ko pong pinapakinggan. Ito po, lately po. No? So, pumunta po siya sa isang conference sa New York. So, dahil medyo malayo po yung area kung saan po siya papunta sa New York, kung saan po siya mag-conference, meron po silang binigay na or pwede po silang magstay kung saan na pwede po silang matulog at magpahinga during the conference. So, kanina po sinabi ko po kay Carl, ayan yung keyboardist po natin dito, sabi ko sa kanya, search mo nga yung 20,000 na square meter na house. So, pagkatingin po namin, talagang mansion talaga. So, ganun po kalaki yung bahay or mansion na papatuloyin po si Pastora Priscilla Shearer. So, that time, talagang pinunta na po sila doon sa lugar at pinapasok na po sila kung sino yung nag-guide sa kanila. At pagkapasok po nila, ang sabi po is, wag pong idadalhin, no? Or tanggalin yung sapatos. So imagine nga naman, syempre kung ikaw meron ka na bahay na malaki at malinis, gusto mo naman na malinis din yung papasok. Amen? Ayan. So hanggang sa yun, pinapasok po sila pero pinatanggal yung sapatos. So habang naglalakad po sila, meron po doon parang carpet siguro yon na hindi pwedeng apakan dahil mahal. Okay? Dahil mahal. No? Hindi ko po alam kung sa mga bahay ninyo, meron po mga mamahalan na hindi pwedeng gamitin. Ayan. No? So hanggang sa ang ginawa po nila Pastora Shearer, Priscilla, ay habang naglalakad po sila, umiiwas po sila doon sa carpet na mamahalin. Kasi hindi pwedeng matapakan. So hanggang sa papunta na po sila, paakyat po sila ng elevator. Ganun kalaki na may elevator, di ba? Grabe. Sino po gusto ng bahay na meron pang elevator? Mahirap pong linisin to. Bahala kayo. So hanggang sa, So hanggang sa elevator, pagpasok po nila ng elevator, meron pong furniture doon na hindi pwedeng matagkil kasi baka mamaya may maano po nila at masira po dahil galing po siya nagbabansa. So habang naglalakad po sila at merong hindi pwedeng apakan na carpet at pagpasok po nila sa elevator, hindi nila pwedeng matagkil din yung nasa elevator. So nakaganon lang sila. So imagine, no? Hanggang sa pagtaas po nila, nasa master bedroom. Ayan. So dahil sobrang pagod na pagod po sila sa biyahe, excited na excited po sila na humiga. Okay? Tingnan mo yung katabi mo, excited bang humiga? So, ang nangyari po, merong comforter yung higaan. Ayan, sarap, di ba? Tapos may aircon pa. Yung malambot na comforter. So, hihiga na sana sila Pastora Priscilla para magpahinga. Pero sabi ng nag-caretaker is huwag nilang higaan. Kasi display lang yung comforter na yon. So, tinupi yung comforter at umalis, dinayos po yung higaan. Tapos, alam niyo po, habang papaalis na po yung nag-guide po sa kanila, ang sabi po nila kay Pastora Priscilla, make yourself at home. Minsan po sa buhay natin, we are that person na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, make yourself at home sa buhay ko. Pero there are reservations. Merong mga bagay pa rin na, Lord, sige, make yourself at home. Pero dito, ako muna ha. Sa area na to, ako muna. Akong bahala. I remember, meron po akong kakilala, hindi ko po sasabihin kung sino. Ang sabi po niya, lagi po niya sinasabi, Lord, let your will be done. Pero sa ngayon, yung will ko muna. Meron po, there are times in our life na parang gusto natin na, Lord, ikaw yung bahala. Pero, meron kang part or meron pang mga area ng life mo na hindi pa fully surrendered sa Panginoon. Pwede mang sabihin mo sa katayo mo, hindi ako yun. Amen? And before po tayo mag-start, let us all pray. Let us bow our heads.
Just feel the presence of God. Lord, salamat po, Panginoon, for this time. You are faithful, God. Salamat po, Panginoon, sa lahat po, Lord, ng mga revelation na binibigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Even right now, Panginoon, I am praying for each and every person right here, Lord, in this place, and even online, Panginoon. We pray, Lord, that you touch their hearts, Lord. At patuloy, Lord, na magkaroon po, Panginoon, hindi lang po nila marinig, Panginoon, ng salita po ninyo. Because, Lord, it will penetrate, Lord, in their hearts, Lord God, bones and marrows, Lord God. It will change them, Panginoon. It will make them the persons, Lord God, that you really want them to be, O God. There will be revival, Panginoon, that will take place, Lord, sa buhay po at sa puso ng bawat isa. At lalabas po kami dito, Panginoon, sa lugar na to, pinagpala, binago, at pinalakas po ninyo, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy na manguna po kayo sa lugar pong ito, Holy Spirit. Kayo po ang mag-speak sa bawat isa. Kayo po ang manguna, Panginoon, at patuloy na mag-glorify po kayo, God. Thank you, Lord. We love you. We appreciate you, Lord. We love one another. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sometimes po, we don't really understand how it is to have a surrendered life. Ang topic po natin right now is a surrendered life. Pwede po bang sabihin mo sa katay mo, a surrendered life? So nakita po natin yung story kanina na talagang gusto po ng Panginoon that hindi lang po tayo half-hearted, pero we are surrendered sa Panginoon. We have a surrendered heart. And pero right now, mas maintindihan po natin na ang surrendering is when we open the door. Amen? Sige nga, next natin yan. In surrendering, open the door. Pwede bang sabihin mo sa katayo mo, open the door? Tingnan natin Revelation 3:20. Sige nga, sa NIV, tingnan natin itong verse po na to. Sabi po dito, in Revelation 3:20, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Sino po dito yung familiar sa verse na to? Familiar po tayo dito, lalong-lalo na kung ikaw ay new believer at tinatanggap mo ang Panginoon sa puso mo bilang sarili mo Diyos sa kapaitas. Meron pang pakatok yan. Kasi the Lord is knocking at the door of our hearts. Gusto ng Panginoon na papasukin mo siya sa puso mo bilang sarili mong Diyos sa kapaitas. Pero alam niyo po, nung time na nabasa ko to, alam ko po yun na talagang ang message na to is para sa mga new believer na papasok ang Panginoon sa puso nila bilang kanilang sariling Diyos sa kapaglitas dahil kumakatok po ang Panginoon. Pero this time, it's a different story nung natutunan po natin na even tayo po bilang isang Kristiyano, meron pa rin kumakatok sa pintuan ng puso natin because we are not fully surrendered sa Panginoon. There are moments in our life na hindi po tayo totoong take it all, Lord. Hindi po yung Jesus take the wheel ang hinakanta natin, no? Kasi hindi na talagang, hindi fully surrendered ang puso natin. Tignan po natin sa ibang version, in Amplified version, tignan natin, para mas maintindihan po natin, behold, I stand at the door of the church. Sabi dito, no? Of the church, and continually knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, restore him, and he with me. Alam niyo po, itong verse na to, the Lord is talking to the church of Laodicea. Kasi talagang yung time na yon, nagkaroon sa kanila na talagang gusto ng Panginoon na they are fully surrender. Hindi fully ang pag-surrender nila sa Panginoon. At lahat po tayo dito, we are the church na kinakausap ng Panginoon. Pwede man pakitapik yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kinakausap ka ng Panginoon. Alam niyo po, nung time na hindi pa marunong ako mag-open ng door si Hodaya, ang ginagawa po niya, katok siya ng katok. Kailagang kahit na nandyan na po si Halel, nagpapadede, katok ng katok, at tatayo ka talaga dahil sa sobrang pagkatok po niya. Amen? At alam niyo po, ang Panginoon, hindi po siya dahil hindi siya marunong magbukas, pero gusto po ng Panginoon, tayo po ang magbukas ng pintuan ng puso po natin. Amen? Katok ng katok dyan ang Panginoon. And gusto ng Panginoon na papasukin natin siya. And even dito po sa pagpatuloy po natin ng message ng Panginoon, there are things na ipapakita sa'yo ng Panginoon, i-reveal ng Lord sa'yo. Believe me, may i-reveal ang Lord sa'yo that you are not fully surrendered yet.
Pero pagkatapos ng preaching na to, pagkatapos natin, pagtayo mo dyan sa kinaupuan mo, you are going to fully surrender to the Lord. Amen? Lahat po ng gusto niya na fully surrendered siya sa Panginoon, magsabing amen. At pakisabi sa katabi mo, buksan mo. Buksan mo ang door. Amen? We may be busy sa ministry po, activities, good works, pati sa mga events, pero di natin alam na nasa labas pala ng pinto ang Panginoon. Hindi po natin namamalayan na we are over-familiar sa mga sitwasyon na nandito ako sa church. You are in this church, pero yung isipan mo lumilipad. Hindi ko po alam kung nasan. Pero right now, gusto ng Panginoon, you are present, buong-buo, surrendered to Him. Amen? Meron pong 4 na bagay na gusto po natin mas maintindihan in surrendering. 4 na bagay lang po, no? Ito po ay acronym ng DOOR, D-O-O-R. So, that's in surrendering, we open the door. Ayan, letter D, tignan natin. So, in surrendering, draw near to God with all and true humility. Amen? Ito po yung gusto ng Panginoon na lahat po tayo dito, we draw near to Him. In James 4 verse 8 sa NKJV, ang sabi po dito, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sa iba pong version, sa Amplified, para mas maintindihan natin, we go deeper. In Amplified version, ang sabi po dito, come close to God. Amen? Pwede pang sabihin mo sa katabi mo, come close to God. And He will come close to you. Sabi ito, recognize that you are a sinner. Get your soiled hands clean. Realize that you have been disloyal. So, meron po dito na sinasabi ito sa Amplified Version that we realize na meron something na kailangan na mabago sa puso natin. Kasi gusto ng Panginoon that we will have a true humility. Yung buong-buo sa Panginoon talaga. Amen? And sabi po dito, wavering individuals with divided interest and purify your hearts of your spiritual adultery. So ang gusto po ng Panginoon na lahat po tayo dito ay magkaroon ng buo at totoo na humility. Yung durog po na durog na puso na meron po tayo. Yung pong paglapit po natin sa Panginoon at paghingi po natin ng kapatawaran sa Panginoon dahil sa mga nagawa po natin. Walang kasalanan. May kasalanan po ba tayo lahat? Naalala ko po, nako. Ayan. No? So dahil tinatanong ko po sa inyo kung may kasalanan po kayo, naalala ko lang po bigla na wala po sa ano ko dito. Pero naalala ko po, meron po akong isang pamangkin. Hindi ko na rin sasabihin kung sino. Nandito po yung parents niya. Ayan. So meron po akong isang pamangkin. Nasa ano po yun, encounter, kids encounter. Sabi po namin doon sa kids encounter, sino dito yung may kasalanan? Ayan, nagtaas silang kamay, lahat. So para to make sure na para at least naiintindihan ng mga bata, sino po dito ang walang kasalanan? So binago po namin ng tanong, sino dito yung walang kasalanan? Alam niyo po, praise God, grabe. Hindi ko po alam praise God pero nagtaas ang kamay ng isa kong pamangkin at sinabi niya, wala po akong kasalanan. Grabe. Nako, alam niyo po, hindi po ako nanahimik. Talagang gusto ko po na maintindihan niya na meron siyang kasalanan, no? Kahit na bata pa lang kasi nakaintindi na sila, hindi ko alam kung ilang taon na. Pero kailangan maintindihan nila, nakagawa po tayo ng kasalanan. No? Meron tayong kasalanan. So, yung time na yon, sabi ko sa kanya, sigurado ka ba? Sabi ko, wala kang nagawang kasalanan. Tapos sabi niya, opo, wala po. Okay. Sinagawan mo ba si mama or hindi mo siya sinunod? Konti lang po. Sabi niya, konti lang. Pero meron. Sabi ko, opo, may kasalanan ka ba? Wala po. Sabi niya. So talagang ang higpit ng pagkakahawak niya. So sa pananampalataya ba yun na wala siyang kasalanan, no? Pero alam niyo po, praise God, to make the long story short, natapos po ang encounter, nalaman niya may kasalanan siya. Amen? Praise God. Yun, kahit yun lang. Amen. So pwede ba sabihin mo sa katayo mo, may kasalanan ka, kapatid? Lahat po tayo dito nakagawa ng kasalanan and we need to surrender to the Lord. Amen? Lahat po tayo ito, even yung mga na-experience po natin, I would like to tell you, no, lahat po na na-experience po natin at may experience po natin ng mga disappointment, discouragement, pains, troubles, and even difficulties, every storm and heartbreaks, kahit sunod-sunod pa yan at sabay-sabay pa yan. You know what? Lahat tayo gusto namin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is we draw near to Him. We draw near to Jesus.
Kahit ano pa man yung sitwasyon na meron ka right now, kapatid, the Lord wants you to know, gusto niya, lumapit ka sa Kanya. Amen? Pwede bang hawakan mo ng mahigpit yung katabi mo at sabihin mo sa Kanyang, lumapit ka sa Kanya. It is a reminder, mga kapatid, alam ko po, alam niyo po to, na kailangan po nating kumapit at lumapit sa Panginoon. But this is the reality. No? Minsan, we got used to the presence of God and we tend to be over-familiar and not recognizing na ang Lord pala ang nag-speak sa'yo. Even in those struggles, even in those difficulties. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Jay nung overnight prayer, kahit suko ka na. Grabe ang suko. Amen? It makes sense. Gusto ng Panginoon, you draw near. Kapatid, you draw near to God. God is so good. Alam niyo po minsan, napapa-question ka, Lord, ikaw ba to? Ikaw ba yung nag-work sa buhay ko? Or minsan nagiging joke po natin na kapag kunwari, uy, libre mo naman kami. Si Lord ba yan? Ikaw ba yan, Lord, na nag-speak sa akin? But the reality, the Lord is speaking to you. Even right now, in this place, the Lord is telling you something. And the Lord is speaking to you. Amen? Lahat po na naniniwala that the Lord is speaking to her or him, magsabing amen. Make it personal, kapatid. Make it more intentional. Draw near to Jesus. Huwag mong hayaan na, sige, hayaan ko lang. Tingnan ko nga kung may feel ko ta. Lord, sige, hayaan ko lang kung may feel kita. Hindi po. You draw near to God intentionally. Ikaw yun. You have to do something. Amen? Kailangan ikaw yung kumilos. Kailangan mo gumawa. Kailangan you do everything. Alam niyo po ito, this is the reality. Again, meron pong nagpupush sa'yo para ma-discourage ka at mapalayo ka sa Panginoon. But you have to do everything para ma-push yung sarili mo para bumalik sa Panginoon and to do the will of God. Amen. Hindi po pwede na may nagpupush sa'yo at hindi mo lalabanan. Labanan mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, labanan mo, kapatid. Draw near to God. Draw near to God. Be intentional. Amen? Ano po yung letter D natin? Draw near. Draw near to God, to His purpose and will for your life. Letter O. Tingnan po natin letter O. In surrendering, overcome distractions of the enemy and of the world. Lahat po na naniniwala na mayroong distraction ng kalaban sa buhay niya, magsabing amen. And Ephesians 6:12 in NKJV, ang sabi po dito, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So makikita po natin dito that we are not against flesh and blood. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yung kaaway mo. Lalo na kung asawa mo yan, no? Hindi po siya ang kaaway nyo. Hindi yung katabi mo. Amen? Hindi yung iniisip mong tao. Hindi yung asawa mo. Hindi yung kapatid mo. Hindi yung mentor mo. Hindi yung anak mo. Amen? Hindi sila. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yung kalaban mo. Hindi yung tao na maririnig mo pa lang yung pangalan, kumukulo na yung dugo mo. Hindi siya yon. Huwag mong isipin na siya yung kalaban mo. Amen? Bakit? Kasi sabi ng Panginoon dito, for we do not wrestle against flesh and blood. We are not against those. Listen, something we cannot see is influencing us. Something you cannot see is influencing you. May nag-i-influence sa'yo. And He is trying to distract you from obeying the Word of God, from doing the will of God. Alam niyo po si Hodiah, mahilig po siyang manood ng Superbook. Hanggang sa nakapanood po siya ng isang Superbook na merong sungay. Ayan, sino yun? Sabi niya, Mama, angel yun, di ba? Sabi niya, bad angel? Si Satan po yun. Tapos pinaliwanag ko po sa kanya, ito, ganito, ganyan. Tapos alam niyo po, sabi ni Hodiah, sabi niya, Mama, di natin bati si Satan, no? Mama, sabi niya, bati mo ba si Satan? Meron pa siyang, basta sabi niya, ganun yung, yung pagkakasabi niya, na sana ganun na lang kadali, na hindi mo bati si Satan, okay? Parang okay kami ng Lord at hindi kami bati ni Satan, di ba? Parang pwedeng sanang ganun na lang, pero alam niyo po, hindi po ganun kadali. Kasi seryoso ang kalaban, seryoso ang enemy, ang mundong ito to distract you in obeying the Word of God. Sobra, mas seryoso pa siya sa'yo. He's doing everything para mawala ka in obeying and doing the will of God. In John 16:33, sabi po dito, praise God, meron pong verse sa John 16:33, sabi po, I have told you these things so that in me you may have peace.
In this world, you will have trouble. Like ko pong sinasabi kay Hodaya, and even ngayon kay Halel, sabi ko po, take heart. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katayo, take heart. I have overcome the world. The Lord have overcome the world. Take heart, kapatid. Kaya mo. Kaya mo kahit anong distraction pa man ng kalaban. Kakayanin mo. But sometimes, the reality is we spend so much time and effort and energy in dwelling sa mga battle o laban na di naman po para sa atin. Ay, grabe. Kunwari, makikita mo pa lang yung kapitbahay mo, ayan na naman siya, ayan na naman yung sinasabi niya sa akin na ganito daw ako. Ayan na naman yung mga sinasabi niya, yung mga ginagawa niya sa tabi yung kapitbahay ko, ayan, nagdudumi na naman siya sa harapan ng bahay namin. We spend so much time and effort na lumaban sa mga laban na hindi naman dapat labanan. Kapatid, hindi lahat ng laban nilalaban. Amen. If it's too much, it's not yours. Sa Panginoon yan, huwag mong agawin. Amen. Sabi mo sa katay mo, if it's too much, it's not yours. Sa Panginoon yan. Pwede bang sabi mo sa katabi mo, sa Lord yan, kapatid. At sabayan mo, sa kabila naman, overcome. Amen. So, yung anak ko po, na for the information na iba, nanganak na po ako. Dati po ay buntis ako. Dati po sabi nila, meron pong nakakita sa akin, sabi niya, ay, di ba dati buntis ka lang? Ayun, nanganak na po ako. Para at least alam po no? So, 4 months na po siya niyan sa 28. Praise God po. At salamat sa Panginoon, meron po siyang ginagawa. Amen. At lahat po tayo dito, tuloy po ang laban kahit na anong season pa. Amen. Pwede ba sabihin mo sa katayo mo, tuloy ang laban, kapatid? Amen. So letter O po tayo, isa pang letter O. In surrendering, own the responsibility to undergo God's process. Ay, ito po, ang sarap nito. Alam niyo po, lahat tayo may process sa buhay. Tignan mo yung katabi mo. Ngumingiti lang yan, pero may pinagdadaanan yan. Totoo po yun. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Yung iba, hindi lang halata. Kasi they know where to run kapag dumaan sila doon sa sitwasyon na yon. At kanino dumaan kahit ganun yung sitwasyon. Amen. Pwede ba palakpakan natin? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. In Proverbs 3 verse 5, NKG, ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Alam na alam po natin yan. Sometimes we need to be reminded, no? And remind yourself na you need to let God be God. Amen. Hayaan mong Diyos maging Diyos. Pag pray mo, Lord, let your will be done. Nangialam ang Panginoon. Iba pala yung will mo sa will niya. Nangialam siya. Ngayon, sasabihin mo, Lord, bakit ganyan naman? Nag-pray ka eh. Lord, let your will be done. Hayaan mo, maging Diyos siya. Amen? Even in whatever season you have. In Proverbs 3:5-6, the message, tingnan po natin ito. Basahin po natin, trust God from the bottom of your heart. This is the message of the Lord. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. May nalaglag, ano kaya yun? Sabi ng mga tao. Don't try to figure out everything on your own. Hayaan mo, Panginoon. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Ito yung last na line niya. Pakinggan po natin. Ang sabi po ng Panginoon, don't assume that you know it all. Grabe, ang Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid, huwag kang mag-assume na alam mo lahat. Ang Panginoon may gawa sa'yo, siya yung mas nakakaalam. Amen? Huwag kang asumera. Asumera ba'y tawag doon? Feeler na alam lahat. Ang Lord ang mas alam. Even right now sa pagpapatuloy po natin, I just want to call Jenny, no? Kung paanong he went through, no, yung pero in surrendering, he take the responsibility to undergo God's process. Yung palakpakan po natin ang Panginoon. So, I am Jenny Gregorio po. I am under sa discipleship or leadership ni Ate Camille. So, I just want to share po kung gaano ka-faithful ang Lord sa buhay ko, even in the midst of uncertainty. So, naging teacher po ako ng Sure Values School. And may usapan po kami ng Lord na 3 years and a half lang po ako doon. So, after this school year po, kailangan ko nang umalis sa school. And ang Lord po, nagpasok po sa akin doon. Then siya din po yung maglalabas sa akin doon.
So this decision po was so hard dahil wala akong plan B. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari in the future. Pero dahil may word ang Lord, kailangan ko pong sumunod. Before the school year ends po, nag-apply po ako sa DepEd ranking as Teacher 1 para makapagturo po ng public. Pero at the back of my mind po, nag-worry po ako at nagda-doubt kasi hindi ko po alam kung paano po ako and yung family ko po kapag nag-resign ako sa school. Pero po, no turning back kasi nakapagpasa na po ako ng documents sa DepEd. At yung Lord po, nagbigay po ng word sa akin that time. Sabi niya sa Philippians 1:6, and I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So nagpaalam po ako kay HR, tsaka sa principal po na magre-resign po ako. And sinabi ko po sa Lord palagi, Lord, aalis ako dito na walang ibang dala kundi yung mga salita mo. And naisip ko din po na kung anong magiging trabaho ko po after kung umalis ng school. Pero ang Lord po, hindi niya po ako pinabayaan. Binigyan niya po ako ng work, nagkaroon po ako ng duty na naninirahan po sa Dubai. So yun po yung ginamit ng Lord para makapag-provide po sa family ko and sa bahay po. Opo. So ito na po, lumabas na po yung result sa DepEd ranking nung May 16 ng gabi. And I was so hurt po that time nang malaman ko na 49 lang po yung score ko. So, I almost lost my hope po and nalungkot at madaming inisip, madaming tanong sa isip. Pero nakita ko pong blanco yung sa education part ng scoring ko. Nagpasa po ako kasi ng documents na katunayan na nagma-masters po ako sa DAVSU. Pero nagtataka po ako bakit walang scores yon. Pero sinabi po ng Lord sa akin that time, sa Hebrews 12:2, sabi niya, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So madami po akong tinry kinabukasan. Nagtry po akong mag-apply ng work kahit na iasa lang. Pero po, yung feeling na merong pumipigil sa plano ko, so that time po, I gave up. And sinurrender ko po sa Lord. At pumunta po ng DAVSU para kumuha po ng documents na nagpapatunay na nag-masters po ako. Kasi pagka Friday po, pupunta po ako ng DepEd. So to make the long story short po, sinabi ko po sa kapatid ko at sa parents ko na hindi ako pumasa ng DepEd ranking as Teacher 1. So alam ko po na nag-overthink na po sila, nag-aalala na po sila kung ano yung mangyayari sa amin in the future. Dahil wala po akong trabaho, yung parents ko wala din pong trabaho. Pero yung Lord po, binigyan niya po ako ng word sa Revelation 1:8. Sabi po niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord of God. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. So faithful ang Lord po simula pa lang at hanggang sa matapos po, faithful pa rin siya. So kinagabihan po, ayan, nag-mentoring po kami, I was able to share na I am in the season of faith po, in the midst of uncertainty. Why? Kasi hindi ko po alam kung ano yung naghihintay sa akin sa future ko. So, di ko naintindihan ng process, pero pinanghawakan ko lang po yung word ng Lord that time. And ayun nga po, I shared po sa group na hindi po ako pasado sa DepEd, kulang po ako ng 1 point. And they prayed for me po. Si Ate Camille, pinag-pray niya din po ako. And hindi ko makakalimutan yung pinag-pray niya sa akin. Sabi niya sa Lord, Lord, hindi mo ipapahiya ang anak mo. So it leaves an impact po sa heart ko. And ito na po, nung Friday lang po, Friday morning, I talked to administrative officer po to recount my score and also to recheck my documents. I felt hopeless po nung sinabi niya na hindi na po pwedeng ihabol. Pero nung time pong yon, tumawag po ako sa Lord. And nung time din po yon, nung sinabi niya na hindi na pwede, pero kinuha niya yung documents ko. Tapos, nilagay niya po yung score ko dun sa education. So that time, sobrang saya ko po kasi nakapasa po ako. Praise God po.
Napaka-imposible pong i-reconsider ako kasi yung DepEd po, yung rules po nila sobrang strict. Pero po, that time, on the spot po, nakapagperma po ako ng IES and sinabihan po na maghintay na lang po ako ng tawag sa school. So pagka-uwi po sa bahay, nakita ko po yung home screen ko sa cellphone and nakita ko po doon yung verse of the year ko. Sabi po doon sa Isaiah chapter 50 verse 7, "Because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore, I have set my face like a stone, determined to do His will, and I know that I will not be put to shame." Tapos hindi pa po kami makamove on. Nag-send po si Ate Camille ng video. 1 a.m. po yun ng Saturday. Then sabi po niya doon, "Dad, yung kay Jenny," sabi niya, "alam ko po hindi mo ipapahiya ang anak mo." And all glory to God po. Sobrang na-appreciate ko po ang Lord na mas alam ang purpose at plano sa buhay natin. So God set a way for us and along the way, we need to go through a process na hindi madali. Pero kailangan natin na mag-step na by faith kasi kahit hindi natin sure yon, alam natin na ang Lord, meron siyang gagawin sa buhay po natin. So kaya pala, yung word niya, perfecter of faith. So kung hindi ko po yun sinunod, yung gustong ipagawa ng Lord, wala po akong iti-testify dito sa harapan po ninyo. Hindi ko po matatestify yung goodness, favor, and blessing po ng Lord. So I appreciate Him po, my mentor, and the people na kasama ko po sa pananampalataya at sa titiwala na merong gagawin ang Lord sa life ko po. And again po, kung kayo po nasa process din po kayo, you trust God po at hindi ka po niya ipapahiya kasi anak ka po niya. So yun lang po, nasa process pa po ako pero sure na po na meron na pong pangako ang Lord at panghahawakan ko po. Thank you po. All right. Amen. Praise God. God is so good, no? Talagang even in that situation, minsan we ask the Lord, "Lord, bakit I have to go through this?" Ang gusto ng Panginoon makita lang na one day, one time, you will testify din. Nandito ka sa harapan, you will testify. May ginawa ang Lord. Hindi madali, kapatid, pero it's all worth it. Believe me, it's all worth it. Amen. You have to accept and go through the process, kapatid. Alam niyo po, I remember, no, yung mga Israelites po, di ba, hinabol po sila ng mga Egyptians, no, sa mga Egyptian. Marami po sa, po natin, sa life po natin, lahat po tayo dito, gusto po natin na makatawid tayo dun sa Red Sea, no, at talagang okay na. Pero wala po, sigurado wala sa atin na gusto that we have to go through doon sa paghahabol ng Egyptians. Marami po sa atin, gusto po na doon po tayo sa Wall of Jericho na nag-collapse na. Pero wala po sa atin, or gugustuhin mo na umikot ka ng ilang beses para mag-collapse yung Wall of Jericho. Sometimes, tayo gusto natin na pumunta doon sa parang yung victory na agad. Pero I am reminding everyone, wala pong shortcut. Amen. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, walang shortcut. Mararanasan po natin yan, pero it's all worth it. Pwede po sabihin niyo po sa akin, Camille, masakit kasi yung process ng Lord, yung way ng Panginoon, yes, wala pong pagtuturo ang Panginoon na hindi mahirap. Masakit po. Lahat po ng pagtuturo ng Panginoon, masakit. Wala pong process na madali lang, pero it's all worth it. At kakayanin mo dahil kasama mo ang Panginoon. Amen. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan, kapatid. Alam niyo po, yung masakit na yan, that is your miracle. Yan yung miracle mo. Kasi yan yung ipupunta mo dito sa harapan at sasabihin mo sa tao. Kasi yung miracle mo na yan, yung testimony mo na yan, hindi lang para sa'yo yan. Maraming aabutin po. Promise, maraming aabutin na tao, maraming makakarinig na tao na makapag-testify at makakapag-testify ka at makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Sa buhay mo. Lahat po naniniwala na yung miracle niya ay talagang kailangan na mag-i-testify, magsabing amen. Masakit yan, kapatid, pero tiwala lang. Pwede bang tapikin mo ulit yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, masakit yan, kapatid, pero tiwala lang. Lahat po na naniniwala na anak siya ng Panginoon, magsabing amen. Anak ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Lord. Hindi ka pababayaan ng tatay, ng perfect dad na meron po tayo. And lastly, number 4, letter R. In surrendering, refocus your heart to God, to His purpose,
and will for your life. Isa po sa life verse ko po, no, in Romans 8:28, wala po dyan. Pero ang sabi po doon, for in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Meron pong purpose ang Panginoon sa buhay ng bawat sa po sa atin. Meron pong mga bagay na hindi po natin naiintindihan, pero He will work out everything for His own good. Kasi yun yung purpose na meron po ang Panginoon sa buhay natin. At lahat po tayo dito, kailangan lang po natin ma-remind na gusto ng Panginoon, we come back doon sa focus na dapat para sa atin, na bibigay natin sa Panginoon. Yung pong recently, si Hodaya po, kwento ko po ulit si Hodaya, kasi lagi pong siya po yung kasama ko, no? Ang ginagawa po niya kapag meron po siyang hindi dapat nagawa, nagbad siya. Meron po siyang mali, no, na ginawa. Tapos kakausapin ko po siya, sasabihin ko sa kanya, Daya, sabi ko, eto, ganyan. Tapos ang gagawin po niya, pupunta po siya sa isang sulok at mananahimik. Hindi ko po alam kanino nagmana. Parang sa akin nata. So, ganun, no? So, pupunta sa isang sulok, pero alam niyo po, mananahimik din po ako. Tapos maya-maya, lalapit na yan. At sasabihin niya, Mama, sorry. Alam niyo po, yung Panginoon, may mali kang nagawa. At sasabihin ng Panginoon sa'yo kung ano yung mali mo. Pero, pwede kang lumapit ulit sa Panginoon at sabihin sa Kanya, Dad, or kung ano pong tawag niyo sa Panginoon, Jesus, or God, I'm so sorry. Amen. Pwede po yun. Pwede masabihin mo sa katabi mo, libre magbago, kapatid. At libre pong bumalik sa Panginoon. In Revelations 3:20 po, grabe po itong, yung message ng Lord na to, na talagang alam ko po, the Lord is really doing something. Nung ako pong unang napakinggan ko po itong version na to, grabe Lord, sabi ko, ang tindi ng message mo. This is the message of the Lord. Revelation 3:20, TLB, sabi po dito, Look, I have been standing at the door. Yung word po na yon na sinabi niyang, I have been standing at the door. He is consistently and constantly knocking at the door of your heart, kapatid. At sabi ito, I am constantly knocking. If anyone hears me calling him and opens the door, I will come in and in fellowship with him and he with me. The Lord had been standing. Naghihintay siya. Naghihintay po ang Panginoon. Patiently and constantly knocking at the door. Kumakatok po ng kumakatok ang Panginoon. At hindi siya tumitigil hanggang sa hindi mo buksan yung pintuan ng puso mo at sabihin mo sa Kanya ulit na, Lord, here I am. Pumasok ka and be the center. I surrender it all. Amen. Hanggat hindi mo nasusurrender ng buong buo ang puso mo, kakatok ang Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, in surrendering, you open the door. You open the door. Gusto kang yakapin ng Panginoon. Gusto kang yakapin ng Lord. And just tell you, anak, I'm here, mahal kita, pinatawad ka ng Panginoon. Minsan, you just need to be honest to the Lord and let your heart out. One time po, siguro for the last month, sabi ko po sa Lord, naging honest po ako sa Panginoon. Sabi ko po sa Lord, sabi ko, pagtanggol mo naman ako. I was crying out to the Lord. Umiiyak po ako sa Panginoon. I was telling the Lord, pagtanggol mo naman ako. Kasi wala kang ginagawa. Parang yun yung sinabi ko sa Lord, may ginagawa ka ba? Sabi ko, pagtanggol mo naman ako. Sabi ko, alam mo yung bata na parang nagsusumbong sa tatay at sinasabi na, Lord, ikaw na, pagtanggol mo naman ako. Yung parang may tampo ka ba sa Panginoon? Pero alam niyo po, the Lord had been telling me this in Exodus 14:14. Ang sabi dito, Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You only need to be still. Gusto ng Panginoon na malaman mo that He is fighting for you. You just need to be still. In whatever area na man yan, kapatid, just be still. Ang Lord nang bahala sa'yo. Amen? In Job 11:13-19 in CEV, tingnan natin. Sabi po dito, surrender your heart to God. Turn to Him in prayer. Kapatid, turn to Him in prayer. Give up your sins, even those you do in secret. He just know you exactly. Alam ng Panginoon, kilala ka niya. Alam niya, meron kang sekreto, kayong dalawa. Sa inyong dalawa lang. Pero sabi ng Panginoon, it's okay anak, you surrender your heart to me. Give up your sins. Then you won't be ashamed. You will be confident and fearless. Verse 16, your troubles will go away like water beneath a bridge. And your darkness night will be brighter than the noon.
In verse 18, you will rest safe and secure and filled with hope and emptied of worry. In verse 19, you will sleep without fear and be greatly respected. May ginagawa po ang Lord. At gusto po ng Panginoon na bumalik po tayo sa Kanya. Yung alam mo na hindi mo naiintindihan. Pero the message of the Lord, just to surrender. Surrender ka. Just surrender.